Ano ba? Ay, 40. parang mas marami ang ganun. Sa pangalan po ng dakila ni Panginoon si Kristo, medyo namamalat yung boses natin ngayon. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi. Saan atin pong binibigyan ng buhay ang sitas sa bawat gawain. Meron po tayong dapat aralin. Siguro po, hindi na bago sa atin yung mga sitas kasi ipinaliwanag na po kanina. Pero, kung babasahin, at atin pong bibigyan ng buhay upang ipagpapalagay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Sabi po sa Mateo 13, versikulo 1 hanggang 9, ganito po ang pagkasabi. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat bumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nangatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang manghasik. Ngayon po, kung pag-aaralan po natin yung sitwasyon, paglabas ng ating dakilang Panginoon sa bahay, pumunta siya dun sa pangpang. Ngayong sitwasyon, napakaraming mga tao. At lumulan siya sa daong, mayroon siyang maliit na bangka, doon siya naupo habang nangangaral. Kung pag-aralan po natin, gaano na lang yung tiyaga ng mga nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Na kung yung dagat maingay dahil sa lakas-las ng alon, pero umaabot ang boses ng ating dakilang Panginoon sa mga tagapakinig. Hindi ba isang bagay yun na kung pag-aaralan natin parang tinitingnan ang kalagayan ng isang tagapakinig kung handa siyang mag-focus doon sa pinapakinggan niya sa kabila ng mayroong distraction o yung tinatawag na lagaslas ng alon. Bakit po ang ating dakilang Panginoon itinadaan niya ang kanyang pangangaral sa pamamagitan ng mga talinhaga? Dahil marami po kasi nakapaligid sa ating dakilang Panginoon ang tinatawag na mga marurunong. Yung mga eskribas, ito yung mga nakakaalam ng mga kasulatan, Pariseo, ito yung mga tagapagtanggol ng mga kautusan na mga ipokrito o mapagpaibabaw na alam nila yung mga kautusan pero hindi sila kasali sa pagganap. At meron din mga saserdote na nakapaligid at yung mga matatanda ng bayan, pati mga Saduseo. Ngayon, idinadaan ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng talinhaga para yung mga marurunong ay maging mangmang doon sa mga pinapakot ng ating dakilang Panginoon. At yung mga mangmang, yun lang ang may kakayahang umunawa ng aral. Sapagkat, kumbaga, ang kanilang puso ay walang ibang laman kundi yung kawalang kaalaman. Kaya madali po nilang naiintindihan ang tinatawag na salita ng Diyos.
Kaya ganun po, mga kalang ating dakilang Panginoon, idinadaan niya sa mga talinhaga. Para ang mga nakakarinig ay maging bingi at ang bingi ay makarinig. Ang bulag ay makakita at ang mga nakakita ay maging bulag. Na kung titingnan natin, ang isang tao po kasi na marami nang nalalaman, kapag siningitan mo yan ng aral ng salita ng Diyos, wala nang puwang sa puso. Dahil sa sobrang dami na nang natutunan, lalong-lalo na kung puro makasanlibutan ang ating mga natutunan. Halimbawa, tayong mag-ipon ng mga taktak, iitsit. Magaling tayong mag-ipon ng mga natutunan natin sa eskwelahan. Naging professional na tayo. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, wala pong puwang sa puso o kahit sa kainaman ng mga tao. Halimbawa, balikan natin yung ginawa natin pagdiriwang noong October 2. Ang kapanganakan ng ating dakilang Panginoon, talinhaga din yan. Imagine, nung kagampanan ni Maria, kumbaga, malapit na siyang labor, walang bahay panuluyan ang tumanggap sa kanila. Naghanap din sana sila ng maririntahan o kaya kahit sana isang gilid lang sa parte ng bahay para magkaroon sila ng tinatawag yung mga bahay tuluyan na makituloy doon, walang puwan. Pero, ang nangyari, dahil bakante yung mga kulungan ng hayop, ipinanganak ang ating dakilang Panginoon na babalot ng lampin inilagay sa isang substance. Talinhaga po yan. Totoong pangyayari, pero sa aktwal na pamumuhay natin ngayon, talinhaga din po yan. Dahil, kapag ang tao, kahit pangaralan mo yan ng salita ng Diyos, kapag sinasabing punong-puno na yan ng aral, ang sagot yan, no vacancy. Walang puwang ang salita ng Diyos sa ating buhay. Pero, sa isang makasalanan, sa isang may karamdaman, na wala siyang ibang inaasahan ang gumaling, mas madali po siyang makaunawa ng salita ng Diyos sapagkat isa lang po ang hinihiling niya. Hindi na kaya ng kanyang sarili katawan. Natulungan niya ang kanyang sarili kahit anong damot na iniinom, kahit anong pag-iingat, ginawa niya lahat ng prevention, ginawa na lahat ng mga suggestion ng doktor, ininom na lahat. Pero wala pa rin pagdating. Ang inaasahan na lang natitira, walang iba ang pananalig sa Diyos na siya lang ang makapagpapagaling ng karamdaman. Totoo, tinuruan tayo, napunta tayo dito. Ang sakit, gamutan. Pero bakit nangangaral ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, yung pagdako natin dito, isa na po yun ng parte para mabuksan ang ating kaisipan. Makarating tayo dito. Totoo, nagdadalawang isip tayo, gagaling kaya ako sa lugar na ito. Ngayon, palalakasin po natin yung pananampalatayang iyan. Upang sa ganon, pagdating sa pagsusuri ng Espiritu, makita sa atin kung pinagbigyan natin yung aral o yung pakikinig ng salita ng Diyos, marahil kung tayo naman ang humingi sa Kanya, napagalingin tayo, pagbibigyan din tayo ng Diyos. Palitan lang naman yan. Bakit? Halimbawa ngayon, ipinangangaral yung salita ng Diyos. Kumakatok ang salita ng Diyos sa ating mga tainga. Tapos, kapag binuksan natin ang pinakapintuan na yan at tinanggap natin yung aral o salita ng Diyos, nagsisi tayo at nagbalik loob, wala na pong magiging sagagan para hindi tayo pagalingin ng Diyos.
Dahil pinapasok na natin sa ating puso. Hindi na po mahirap na ang Diyos hanapin niya kung saang parte ng ating katawan ang masakit na yan na ating kumbaga hindi na natin matiisan dahil sa bigat. Baka sakali mahabag sa atin ng Diyos dahil sabi kanina, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Kaya kapag nahanap na natin na sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng salita ng Diyos, yan ay parang kumintang sa ating puso at isip na bago yung ating pasya, nagsisi tayo at nagbalik loob sa Diyos. Kapag nasumpungan natin na pinagaharian tayo ni Kristo sa ating puso, ang lahat ng mga bagay na ating mga hinihiling ay bonus na lang. Kaya ang kagalingan ng karamdaman, regalo na lang yan ng Diyos. Pero may warning pa ang ating dakilang Panginoon. Magaling ka na, lakad, huwag ka nang magkasala muli. Kaya may warning pa rin. Kaya pagka minsan, may mga tao na tinulungan na, gumaling na, pero maya-maya, meron na naman karamdaman. Dahil yun tinatawag na, kapag nagkamaling muli, yun ay yung bina, mas mabigat ko sa dating kalagayan na karamdaman. Bakit? Kasi po, ang isang tao na pinagaling, yung espiritong nananahan sa atin, na umalis, dahil magaling na tayo, saan pupunta yung espiritong yon? Maghahanap siya ng lugar na mapagpapahingahan. Ngayon, ang gagawin niya, babalik, dahil hindi siya nakasumpong, babalik siya sa kanyang pinanggalingan, doon sa katawan ng may karamdaman. At masusumpungan niyang gayak na, malinis na, nakapagsisi na ng kasalanan. Ang gagawin niya, maghahanap pa siya ng 7 pang mas masasama sa kanya. At mananahan na doon muli sa katawan. Kaya pagka minsan, yung karamdaman ng tao nagiging 7 doble. Kaya yun na yung tinatawag nating bina. Kaya po, may warning ang ating dakilang Panginoon. Huwag na tayong magkasalang muli. Ngayon, dito tayo sa harap ng kalinhaga. Sabi po ng ating dakilang Panginoon, at sa pagkahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibong sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang iba ay nangahulog sa dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang iba ay nangahulog sa mabuting lupa na nagbunga. Ang iba ay tig 100 at ang iba ay tig 60 at ang iba ay tig 30. Ang may pakinig ay makinig. Ngayon po, kung pag-aaralan po natin, ang sanglibutan, wala pong iba, tayo po yan ng mga tao. Ang binhi na inihahasi, ang tinatawag yan, salita ng Diyos. Meron pong 4 na parte. Yung una, nahulog sa tabi ng daan. Yung pangalawa, sa dawagan. Yung pangatlo, sa batuhan. At ang pang-4, sa matabang lupa. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Ngayon, marahil hindi pa natin nalalaman dahil binhi pa lang. Tayo po yung tatanggap ng binhi. Ano kaya ang magiging resulta kapag ang salita ng Diyos pumasok sa ating tainga? Ito po ba'y magkakaroon ba ng bunga? Ito ba'y binhi pa lang, mawawala na? Maaagaw na ng ibang mga bagay? Ito ba ay mapapahalagahan natin?
Katulad din po yan sa mga tumanggap ng tutong ng bautismo. Isa itong biyaya na ipinagkaloob sa atin, pwede rin maging apat din ang magiging resulta. Pwedeng katulad din ng sa tabi ng daan, o katulad ng nasa batuhan, o dawagan, o kaya maswerte tayo kung tumama sa magandang lupa. Kaya po, hindi baga meron tayong tainga. Ito na yung panahon ng salita ng Diyos. Ibabaon na doon sa lupa. Itatanim na. Pero ang problema, dahil nga punong-puno yung sarili ng kabalisahan ng mga problema, kaya naihalin tulad na nahulog sa tabi ng daan. Bakit po inahalimbawa sa tabi ng daan? Sapagkat ang tao sa napakaraming pagsusumakit sa buhay, nandyan yung mga problema. Problema na sa pamilya, problema pa sa pangangailangan, problema pa sa hinaharap sa ngayon bukas, at kung ano-ano kang pinoproblema. Kung tutuusin natin, alam natin na ang problema, negative na bagay. Binibigyan tayo ng sapat na pag-iisip. Sabi nga ng iba, don't problem your problem. Kung problemahan ang problema, pati nga problema ng kapitbahay, pinoproblema pa natin, imano kung mag-focus lang tayo sa sarili nating problema. Pag hindi na natin kaya ang pasan ng mga problema, alam natin mabigat. Bakit hindi pa natin nagbitawan? Mabigat na ngayon, nahihirapan na tayo, bit-bit pa rin ang bit-bit. Palagi palang inaalaala, binabalik-balikan yung problema kahit tapos na, hanggang sa nagkapatong-patong na. Kaya sabi dito po sa apat na bahagi na ito, tayo pong lahat ay pinapaliwanagan na meron naman tayong tinatawag na pakikinig. Sabi nga, ang may pakinig ay makinig. Dapat po, focus tayo doon sa mga sitwasyon na kung halimbawa ngayon, nandito tayo sa simbahan, ano ba ang ating pagpupukusan? Yung naiwan natin sa bahay dahil umulan, baka mabasa. O baka gabihin tayo dahil ang tagal pa siguro ng Ebanghelyo dito. Saan ba tayo nakapokus? Yung ba sa pagtanggap ng aral? O yung mga bagay na hindi naman dapat natin pagpukusan? Ngayon, dahil ang sitwasyon, nandito tayo, nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos, ipokus natin ang ating sarili sa pakikinig. Sapagkat iyon po yung mahalaga. Upang sa ganon, tayo, pagpunta natin dito, naging kapaki-pakinabang ating napuntahan, pag-uwi natin may bitbit tayo sa ating mga tahanan, na iyan ay magagamit natin sa tinatawag na pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po, tayo pong mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Minsan po ang aral parang ini-ignore lang natin. Binabaliwala lang natin. Halimbawa, katulad kanina, may nangangaral dito, may nagkukwentuhan dyan. Wala sa focus. Kaya ang mangyayari po, yung salita ng Diyos, matutulad lang sa nahulog sa tabi ng daan. Dahil ini-ignore, binabaliwala. Kaya po, kinakailangan, hindi maagaw yung atensyon. Dapat mailagay talaga sa dapat na paglagyan, walang iba yung mga kainan natin. Dahil po kung halimbawa, nahahati yung sarili natin sa atensyon at hindi nakapokus doon sa pakikinig, ang mangyayari po niyan, matutulad po yan ang nahulog sa tabi ng daan. Aagawin. Kumbaga, yung ibon na alam natin, pwedeng mawala yung itinanim na yan sa ating mga isip, sa ating tainga, pwedeng mawala po yan dahil yung atensyon natin hindi nakapokus doon sa pakikinig. Yan po yan. Simple lang pong bagay. Kaya po kinakailangan na iaayon natin ang ating sarili kung ano yung ginagawa natin sa bawat oras. Halimbawa, ano yung ginagawa natin ngayon? Nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ko po yan salita. Hindi kahit yung mga nauna naman sa atin.
Dahil ang salita ng Diyos ay salita mismo ng Diyos. Binabasa lang natin at ipinapaliwanag. Sakop din kami ng salita ng Diyos. Kaya kinakailangan din kami makinig ng salita ng Diyos. Kaya po, halimbawa, kapag ang ating puso punong-puno naman ng mga agam-agam, ng mga problema, hinanakit, sama ng loob, matutulad po yan ng nahulog sa batuhan. Bakit po? Dahil hindi makapag-ugat, ayaw magbago ng sarili. Ni magsisi, hindi niya magawa. Dahil, kumbaga, lutong-luto isa sa problema. Kahit na ito na yung pagkakataon sana para makalagpas dun sa problema, hindi niya maiwan-iwanan ang problema. Dahil po, kumbaga, ang iniisip niya, wala nang saysay ang buhay. Kung may karamdaman man, wala na, ininom ko na lahat ng gamot. Lahat ng bawal, hindi ko na ginawa. Pero bakit meron pa rin akong karamdaman? Kumbaga, wala nang inaasahan. Pero kung halimbawa, ilalagay namin ang ating sarili na itabi muna natin yung mga karamdaman na yan. Inisip muna, focus muna tayo sa pangangaral na ating pinapakinggan. Sabi ng ating dakilang Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. O kaya itanggi ang kanyang sarili. Paano po yun? Ano yung meron tayo ngayon? Halimbawa, meron tayong karamdaman. Wala lang naman tayong ibang sasabihin. Mahabag ka po sa atin na isang makasalanan. Kapag kinahabagan tayo ng Diyos, patatawarin po tayo. Kapag pinatawad tayo, ito na yung pagkakataon na magiging malinaw na ang ating pag-iisip. Dahil yung karamdaman na yan na nagpapahirap sa atin, yung espiritu na yan na nagpapahirap sa o nagbibigay ng kabigatan sa ating buhay, kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, lalayas po yan. Dahil hindi naman yan yung tahanan. Tahanan natin yung katawan na yan. Pag-aari natin yan. Dapat hindi yan magagalaw ng ano pa mang espiritu. Kundi puspusin natin na manahan dyan ang Espiritu Santo. Na kapag ginawa na natin na mabago ang ating sarili, tunay nga po na kapag naghari na ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo sa ating buhay, sigurado po yan, ibibigay po ang kalunasan sa ating karamdaman. Pero po kasi ang karamdaman, ganito po yan. Kung dahil sa pagkakasala, kinakailangan muna nating magtiis ng ilang panahon. Dahil nagkasala tayo, marahil pagtiisan natin na okay lang. Dahil naabuso naman yung katawan natin, sige magtiis ka muna 1 linggo mag-dieta. Nang sa ganun, makita natin kung may katapatan tayo sa tinatawag na pagsunod doon sa direksyon. Ganun po yun. Dahil kung halimbawa, umiinom ka nga ng gamot, malakas ka naman kumain ng maalat, wala pa rin. Umiinom ka nga ng maintenance para hindi tumaas ang BP, ipanay ka naman kain ng cholesterol, useless din. Anong mangyayari? Reaction ng ating katawan? Wala. Katulad na ng maintenance, ang gagawin ng maintenance sa ugat, bubo ka, sasara. Bubo ka, sasara. Kaya, kapag paulit-ulit na, ang kalalabasan nan, kapag umiinom nan, bubo ka. Diba? Kaya po, dito sa sitas na ito, tinuturuan tayo na maging bukas ang ating pag-iisip na kinakailangan yung aral na yan magkaroon ng puwang sa ating puso. Ano-ano po ba yung mga kapighatian na dumarating sa ating mga buhay o yung mga pag-uusik? Ito po yung mga sa oras ng pakikinig ng salita ng Diyos na hulog sa dawagan. Dahil sa mga pagsusumakit sa buhay, dahil sa mga nangyayari na mga problema pa rin na dumarating sa ating buhay, nadadaig po tayo noon.
Katulad din ng nahulog sa dawagan. Hindi tayo makamove on. Hindi tayo makawala sa isang sitwasyon. Dahil kapag yung tinanong mo sa dawagan, makapal yung dawag kaysa doon sa binhi na itinanim. Kaya hindi makapag-ugat. Walang puwang sa ating puso. Kaya po, hindi rin po yan magkakaroon na kahit mandang mag-usbong yun o lumago. Hindi po mangyayari yan. Pero mapalad tayo kung tayo po ay katulad ng isang matapating lupa na walang iba, handa nating isakripisyo ang lahat ng ating mga bagay-bagay na nakakonekta lahat sa atin. Yung mga tao na handang tumanggap ng salita ng Diyos, handang magsisi, handang magbalik loob kapag ang salita ng Diyos pumasok o naipunla sa ating pag-iisip at sa ating puso. Tunay nga po na ito'y magkakaroon ng ugat, magkakaroon ng suppling, at yan po ay lalaki. At pagkatapos po niyan, yan po ay magkakaroon ng maraming mga bunga. Sabi pa nga dito, may nagpungan ng 6 na po, 30 at 100. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa oras na tayo man ay isang dating makasalanan, tumanggap ng aral, binago yung ating pagkatao, yung ating pamumuhay, at nagkaroon ng bunga na naibahagi natin ang salita sa ating kapwa, at nabago rin yung ating pagkatao, ito na po yung sinasabing bunga. Dahil nakikita na ng ating kapwa, yung ating mga ginagawa, na yung aral, kahit hindi man natin ipahayag sa ating kapwa, nakikita sa mga gawa. Ganun po yun. Kaya po, mapalad yung tao na tumanggap ng salita ng Diyos at pagkatapos po nito, nagkaroon ng ugat at umusbong, lumaki o lumago hanggang sa magkaroon ng bunga. Mapalad yung tao na nakikitaan ng kaliwanagan, utanglaw para sa ating mga kapwa sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Sapagkat, sabi nga, hindi man natin ipinangangaral ang salita ng Diyos kapag nakikita ng ating kapwa na tumatanglaw tayo sa kanila na pagkaminsan mahirap na gawin. Dahil halimbawa, dati hindi tayo nakakaiwas sa inuman, pero nung makarinig tayo ng salita ng Diyos, binago na tayo, handa na natin isakripisyo yung isang tagay. Pwede siguro pagbigyan mo pa kahit konti lang, pero dapat hindi ikaw ang madala nila, kundi yung nagtagay sa iyo ang madala mo na tumigil na rin sa tag-ino. Yan ang maganda. Ibig sabihin, ibinabahagi natin yung liwanag para sa kanila na nagiging makatotohanan tayo sa aral sapagkat nakikita na sa mga bunga ng ating ginagawa. At sila naman ay nahihikayat natin na magbago na rin at magsisi na rin at magbalik loob na rin sa Diyos. Sapagkat ang tao po kasi, totoo, ipinanganak po tayong malinis, ipinanganak tayong mabuti. Pero po, napasama lang ng kapaligiran nitong sanlibutan dahil po sa influensya. Unang-una, bata pa, natututo ng magmura, natututo ng sumagot sa magulang. Kumbaga, wala nang respeto, wala nang galang. Yan po ang natutunan natin. Pero nung isinilang, wala namang ganun. Matumig na tao. Pero sa oras na makarinig ng salita ng Diyos, pwede pa pong baguhin yon. Pwede pang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya mapalad yung tao, naging bukas ang puso, isip, para tanggapin ang salita ng Diyos. Kapag in-apply natin sa ating pamumuhay, magkakaroon po talaga siya ng bunga. Magaganap na natin ang mga bagay na itinakda ng Diyos. Nung una, nung wala pa tayong malay, nung makilala natin ang
salita ng Diyos, ito na yung karugtong ng pamumuhay natin. Pag-ingatan po natin ito hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Ang gumawa ng mabuti sa kapwa ay paglilingkod na rin sa Diyos na hindi natin nakikita. Kaya po, yan po ang pinakamisyon natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Walang iba ang sumunod sa mga aral na ibinahagi o ipinapangaral sa bawat isa sa atin sa bawat araw ng pagsamba. Kahit sa tahanan man, may telebisyon, may radyo, may banal na kasulatan tayong bubuksan. Lalong-lalo na sa mga pagtitipon sa araw ng pagsamba. I-focus natin ang ating sarili. Walang iba ang magpasakop tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Siguro po hanggang dyan na lang pagkikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang kailangan natin karaingan. Idulog po natin ang lahat sa Diyos at ipagkakalog niya ang kasagutan sa lahat ng mga kahilingan natin sa Kanya. Pasakop lang tayo sa Kanya, isurrender natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad at ipagkakalog niya lahat ang kahilingan. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.